Gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ngayong gabi mga kapuso, iba't ibang experiments na masaya at masarap gawin ang ating susubukan upang malaman kung ano nga ba ang nakamamanghang scientific explanations sa likod ng mga ilusyon. Ako po si Chris Tew. At isang oras na naman ng magical adventures sa mundo ng science ang ating pagsasamahan dito sa I Believe. Alamin kung paano gumagana ang intelligent laser computer na ito na pwede ring paglaruan. Ano naman ang science sa likod ng mga magical images ng kaleidoscope? Bakit kaya sumunod ang laser beam sa agos ng tubig? At bakit biglang nawala ang piso sa likod ng baso ng tubig? Bakit biglang dumami ang sweet dessert na ice cream sundae? At itong elephant toothpaste? Abangan nyo ang mga tila magic na experiments at illusions ngayong gabi dito sa I Believe. James, Rodfield, meron kayong mission ngayon. Anong klaseng mission yan? Sige, ito ang mga laser pointers, okay? Oo, laser! Tigisa kayo. Gusto ko yan. Isabel, pakilabas yung papel na may shapes. Yan. Ayun, kailangan yung gawin. Gamit ang laser pointer na yan, kailangan yung matrace ang gilid ng mga shapes na yan. Okay, nang hindi nagkakamali. Oo, tandaan, hindi kayo maaring lumampas sa mga gilid ng shapes. Oo. Yun lang ba? Yun lang naman pinapagawa nyo? Wala namang mas mahirap dyan. Ready na? Okay. Unahan yan, ha? Tulungan kita. Yung mananalo, unang matatapos, ay may ice cream. Yun! Oh. Sige! Okay ba? Oo. Ready? 1, 2, 3, go! Ay! 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 Oh, ano? Madali ba? Ay! Ganun. Rodfield, straight yung line. Oo nga eh. Bakit ganon? Nanginginig ako. Pasmado. Steady lang yung kamay ko ah. Okay, finish na kami. Okay. Winner, may ice cream ka mamaya. Ano naman? Ano? Madali ba? Hirap eh. Nanginginig yung kamay. Paano kung sasabihin ko sa inyo na may kayang gumawa ng mission na yun na hindi nagkakamali? Oh? As in perfect yung pag-trace niya ng mga shapes. Parang hindi ako naniniwala. Naniniwala ka? O, tsaka parang robot lang ang makakagawa niyan, yung pantay na pantay. Oo. Alam mo, malapit na yung hula mo eh. Pero hindi robot ang may kayang gumawa niyan, kundi isang computer. Computer? Ito ang Intelligent Laser Computer o ILC. Kaya nitong mag-trace ng mga hugis na saktong-sakto sa mga edge o gilid ng shapes nang hindi lumalampas. At kahit dagdagan pa ng isang connecting line ang dalawang bilog, perfect pa rin ang pag-trace ng ILC. Magdadagdag ka pa ng kakaibang hugis, matatrace pa rin ito ng ILC nang hindi lalampas. At hindi lang sa mga flat na shapes ito nagagawa ng ILC. Kahit mga 3-dimensional na bagay, tulad nitong inihaw na karne, kayang i-trace perfectly ng ILC. Ang mga kamay, kayang-kayang ring sundan ng laser pointer ang hugis. Wow! Galing na! O guys, anong masasabi niyo ngayon sa ILC? Ang tingin ko eh, may taong nagtatago sa taas ng cabinet at may hawak na laser pointer. Ano ba Ang yan? hinala ko yung isa sa mga taong nakapaligid doon yung may hawak ng laser pointer. Ang hula ko ay matalino talaga yung computer yan. Ay, tama ka dyan, Isabel. Ang pulang laser light ay nakakabit sa isang shape sensor. Ito ang nagsisilbing brain o utak ng ILC. Shape sensor. Ang shape sensor ay isang device na nakakadetect ng hugis ng isang object na nasa harap nito. Nagawa ito ng shape sensor sa pamamagitan ng triangulation. Isabel, paki-explain naman para sa dalawa kung ano ba yung triangulation. Ang triangulation ay ang paraan ng pagtukoy sa isang location ng isang bagay sa pamamagitan ng pagsukat ng mga angles ng mga bagay mula sa iba't ibang point of reference. Gets niyo na? Sa katunayan, hindi lang sa pag-trace ng mga shapes magagamit ang triangulation. At nakahanap pa ako ng iba pang machines na gumagamit ng ganitong technology. Wow. Watch this. Ang dalawang robot arms na ito ay may sensor para ma-detect kung kailan ibabato ang bola at kung kailan ito dapat tamaan. Sakto ang tama. バーンとコントロールが変わっても常に同じ角度で打つようにプログラムされているんだな。
Meron ding mga machines na ang sensors ay may kakayahang sumalo ng mga bagay na nahuhulog dito. Ang galing ng timing. ほら卵をキャッチするトラッキングや May mga sensor equipment naman na kayang i-capture ang movement ng mga bagay tulad ng nahuhulog na confetti o gumagalaw na tornilyo. Ang mga images na naka-capture ay dumadaan sa digital enhancement. Pinalilinaw at pinalalaki ang images para mas madaling makita. Tinitingnan ang mga images na ito in slow motion para mapag-aralan. Tulad ng bilis ng pag-flip ng pages sa isang libro. At para masubukan kung gaano kabilis madidetect ng ILC ang isang hugis, tinesting din ito gamit ang iba't ibang patterns. Habang lumiliit ang pattern, bumibilis ang galaw ng red dot. Pwede ring maglaro gamit ang intelligent laser computer. Pwedeng magpingpong na gamit ang kamay at ang red laser dot ang bola. High-tech! I believe. Wow! Galing na! Girls, dala niyo na ba yung mga gamit na kailangan natin? Ready? Ito na yan. Ito na ang salamin. Ang tape at ang gunting. Yan. Ayos. Anong gagawin natin? Gagawa tayo ng kaleidoscope. Ang kaleidoscope ay pinagdugtong ng 3 Greek words. Ang una ay kalos or beauty. Ang pangalawa ay eidos or shape. At ang pangatlo ay skopeo or to look. Kaleidoscope. Ang galing naman ng research mo, Isabel. As usual, kaya ako partner yan kasi parating tama yung kanyang research. Okay, ngayon, dahil pag tumingin ka sa isang kaleidoscope, iba't ibang shapes at sari-saring kulay ang iyong masisilip. Sarap dyan. Ito ang mga kailangan natin. Ang mirror, gunting, at tape. Tatlong bagay lang. And then, yung mirror, gugupitin natin into 3 equal strips. Tulad nito. Ito, nagupit na ito. Okay. Perform tayo ng isang triangular shape. Tulad nito. And then, gagamitin natin yung tape para idikit ang edges ng mirror. Ingat. Paano po kung wala pong salamin na mahahanap? Kung walang salamin, pwede rin gumamit ng aluminum foil or tinsel paper. Paalala lang, mag-ingat sa mga gilid ng salamin dahil nakakasugat po ito. Stable na ba siya? Sealed well? Secured. Secured? Okay. Ngayon, ready na ang ating kaleidoscope. Pero bago yon, papaliwanag ko lang sa ating mga viewers na ito ay ang isang tunay na kaleidoscope. Kung napapansin nyo, ang loob ng kaleidoscope, meron siyang triangular shape na mirror. Okay. Yan. Ito ang simplest form ng kaleidoscope. Tama. At yan yung ginawa natin. So yung triangle lang yung ginawa natin. Pero pwede na rin yun. Subukan natin, ha? Wow! Ang pagaling! Pogi ko sa kaleidoscope lang. Ang galing! Unang naimbento ang kaleidoscope noong 1815 nang gumagawa ng experiment si David Brewster para sa light polarization dahil gusto niyang malaman kung paano mabibigyan ng direksyon ang light waves. Dahil sa magkakaharap ang mga salamin sa loob ng isang kaleidoscope, ang ilaw na pumapasok sa loob nito ay tumatalbog ng pabalik-balik sa mga magkakaharap na salamin. Yan ang tinatawag na principle of multiple reflection. Yan ang science ng kaleidoscope. I believe. Wow! Galing na! Bending laser beam at vanishing coin. Yan ang mga magical illusions na ating susubukan sa pagbabalik ng I Believe.